Ginawa po namin Japanese vibe para yung pagkain po ng ramen parang dinala na rin po namin sila sa Japan. Hindi naman po namin sinasabing kuwang-kuwang-kuha, nilapit po namin yung lasa. Kasi pag ramen kasi automatic dapat greasy ang sabaw, ma-oil. Sa 169 lang, makakatikim na sila ng street style Japanese na ramen. Dito sa Tondo, Ikura Ramen. Ang pinakamasarap na ramen is pag ang sabaw ay ma-oily, unang higop atake agad, ganun. Ang mga challenges dito, sir, sa mga ganitong business, yung tumal. Kasi nung umpisa, talagang gusto na namin huminto dahil wala nga pumapansin kahit na anong ginawa namin effort. Yun nga po, kung hindi po kami nagtiyaga, nag-antay, siguro wala po kami ngayon. Ako po si Leonardo Caparas, isa sa may-ari ng Ikura Ramen. Hi, ako po si Asima Caparas, ang isa sa may-ari ng Ikura Ramen. Bali, open po kami daily from 4 p.m. to 1 a.m. Nag-offer po kami ng mga ramen, street style Japanese ramen, and then rice meal, curry rice. Yung pricing po namin, nag-start lang po kami ng 169 sa ramen. Located po kami sa 102 Rojas Street, Tondo, Manila. Ang best seller namin sa ramen, sir, na yung tantan men na spicy, yung black garlic, and then yung miso ramen. Then sa rice meal naman po, meron po kami 139. Pinaka-pricey po namin, 179, which is masisiyahan na po kayo, good. Ano po kasi, ang tinarget po namin, dahil nga po sa amin yung place, unang-una, niles na po namin sa gastos yon. Pangalawa, yung maabot namin yung presyong pangmasa na mas madaling makakonect. Sa ngayon po, sir, ang mostly customer po namin, taga-Tondo po kasi. Sabi po ng may mga nadadayo naman po, mga taga-ibang lugar, Mandaluyong, Pasig, ng mga makain din naman po. Sila din naman po nagsasabi na masarap naman. Minsan nalalaman din po nila sa ibang kumain na po dito, mga nagpo-post po sila. Yung iba naman po, nasabi sa ganun, ini-endorse lang din po dahil masarap nga po, at the same time, affordable. Kaya po, nakukwento lang din po sa kanila. May mga ilang customer po kami na bumalik po dahil po nalaman po nilang operational po ulit kami. Kaya yung iba po na regular customer talaga po bumalik po talaga sila. Salamat daw bumalik sila kasi may malapit na ramen shop ulit dito. At the same time, yung presyo po na abot kaya. So far, ang mga kilala na kumain dito, mostly puro vlogger po. Minsan napapadaan po sila, tapos ambush vlog. Okay naman po, nakakatuwa lang kasi na nakakagulat din na nabablog po kami. Siyempre nakakatuwa. Napapanood lang namin sila dati, ngayon kami na po ang pinapanood dahil po sa vlogging po nila. Ang mga nakapag-vlog na po dito, sir, sila Good Spot, AJTV, si Damulag, sila Boss King, Yamat. Bali sir, kung kukompare po kung yung mga old customers po namin na bumabalik, syempre po ngayon, nasasabi po nila, mas na-enhance po ang lasa ng ramen namin ngayon compare sa 2020 na flavors. So paano ka mag-i-stop kung may ganun na may pabalik-balik sa'yo na kahit iilan lang, nagugustuhan yung produkto mong siniserve. Ang sabi niya kasi mahilig daw po siya sa Japanese food. Tapos sabi niya, buti na lang meron na dito kasi malapit po.
kasi sir, yung nag-start kami ng Icora Ramen way back 2020, hindi pa po kasi kami nagja-Japan na. Hanggang sa pumunta kami ni Miss sa Japan, then mas lalo po namin inaral. Marami pa palang kulang sa una naming ramen, nang inaral po namin ngayon. Ang kasama ko dito si Mrs. po, especially. Siya po kasi nag-enhance ng flavor, siya po yung nagdadagdag at nagsasabi ng marketing. And then, yung mga staff ko dito na matagal na, usually yung staff din namin dito, galing pa po sa unang batch ng Icora Ramen noong 22. Ako po talaga ay sa ramen po talaga ang aking station po talaga. Ako din po, nung kami pa lang po ni Mr. ang nag-ooperate dito, ako po yung nagte-take order, nagra-ramen at the same time, nagsusuklik, nagmatanggap ng bayad. Siya naman po, siya po yung nagluluto ng mga rice meal po. Ang pinakahirap po talaga na pagdaanan namin is yung pagbabalik namin ulit nung pagre-reopen namin nung March. Kasi kami lang dalawa, mag-asawa, nag-open na ito. Tapos gawa namin, tinda namin, ligpit namin. Tapos kinabukasan, gigising ka, ganun pa rin. Tapos mag-aantay ka ng customer, dinadaan-daanan ka lang kasi nga nagkaka-open mo lang ulit. Nagpapakilala ka ulit sa mga tao. So yun, yung mga umpisang buwan, talagang mababa talaga yung sales namin. Ang pangalawa namang naging problema is yung may nakuha kaming staff na serve lang ng serve, hindi chine-check yung quality ng pagkain. Kaya yung pumutok kami, yung vlogging na kami. So nangyari, paggising po, ang dami ng bad reviews dahil nga sa staff namin na yun. So ngayon, make sure namin, kami ulit ang pumwesto ulit. Kami ulit ang nagsiserve, kami chine-check na ulit namin. Tapos yung staff na yun, inano na namin. Kasi hindi lang siya isang beses nangyari. Yung staff na yun, matagal, simula umpisa hanggang nung eto, paulit-ulit niya lang ginagawa. Nagsusorry lang siya, ganun. Tapos, ang gagawin niya, ikaltas na lang sa sahod. Kami po kasi, hindi po kami basta-basta nagkakaltas sa sahod kahit kasalanan nila kasi kawawa din naman. Ang pinaka natutunan po naming lesson na wag mong iasa lahat sa mga tao mo. Kala mo okay sila eh. Parang hindi ko naman sa nila lahat, pero syempre may mangilang-ilan na magiging kampante ka. Tapos pagkagising mo isang araw, punong-puno ka na ng reklamo dahil nga sa kapabayaan nila. Kaya binabalikan kami dito dahil siguro sa broth na malalim yung pagkakalasa, malalim yung pag-aantay, hindi naiinip. Kaya tapos pagka na-list niya na po yung gusto naming lasa, doon lang po kami tumitigil. Kahit po abutin po kami ng magdamag, kahit po abutin kami ng puyat, matapos lang po namin yun. Kaya po, pag naubos po namin yung napakuluan kahapon at kahit po maaga pa po nagsasarado po kami kasi ayaw po namin mag-serve ng hindi po masarap. Yung broth po kasi namin, compare po sa mga affordable na ramen na mga ka-price range po namin, mas may lalim po kasi yung lasa ng broth namin. Bali, matagal po siyang pinakukulaan from gabi hanggang morning po. Tapos hanggang sa ma-achieve po namin yung milky white po na
na kulay ng ramen broth po, sir. Kasi pag ramen kasi automatic dapat greasy ang sabaw, ma-oil. Ganun po ang pinakamasarap na ramen is pag ang sabaw ay ma-oily, unang higop atake agad, ganun. So bago po kami magbukas, i-check po namin yung broth po namin kung sapat pa po para if ever makapaghabol, if ever na dumami yung volume ng customers. Tapos po, nagpe-prepare po kami ng eggs, nung para sa ramen. Prepare po namin yung chashu namin kasi homemade din po yung chashu namin. Hindi po kami bumibili ng mga pre-slice na po na chashu sa mga Japanese grocery po. Tapos po, yung mga tare sauce namin, ginagawa namin katulad ng sa tantanmen. Pine-prepare na po namin yung black garlic, yung ginger paste po namin and garlic paste for the miso ramen. Ganun po. Yung costing po kasi namin, bali sir, talagang sinadya po namin siyang maging affordable po. Kasi nga po, gusto po namin yung market namin mas lumawak at saka mas maabot kaya ng mga tao po. Abot kaya naman po sir, basta wag ka lang magiging greedy, wag mong sosobrahan yung sobrang taas. Idepende mo rin yung presyo mo sa quality at saka sa idea nung tina-target market mo. Ganun po. Yung sa consistency po ng lasa ng ramen, sir, araw-araw ko po tinitikman. Yun po talaga kailangan kahit nauuwi ka na tikman mo ng tikman. Kung may mali, alam mo agad na, mali tong batch na to, pull out yan. Ang natulong actually, nakadagdag po siya sa na pag-support sa amin financially, lalo na we have 2 kids na nag-aaral, so pinambayad sa tuition fee, tapos syempre pang gas, pang food everyday, pang grocery, ganun po. Ayun po ang maganda po kasi pag may business ka, pag nakakakuha ka ng mga tao, natutulungan mo rin sila at the same time. Ang natulong po ng bis ng Ikura sa amin, syempre yung dito po namin kinukuha lahat, panggas sa bahay, pati po pang matrikula na provide na po ni Ikura Ramen sa mga bata. At tinatanggap po kasi namin kung good or bad feedback para mas lalo po namin naaayos ang servisyo na. Ang mindset na kailangan sir, unang-una, dapat meron kang meron kang peace of mind, meron kang tamang pag-iisip, then paano mong iisipin yung mga pangyayari mamaya, bukas. Then, pag-aralan mo lang yung galaw ng tao. Pag-aralan mo lang kung dadayuhin ka ba, pag-aralan mo lang kung pupuntahan ka ba. Sa business kasi para sa akin, kung ano yung kutob mong tingin mong maganda, tuloy mo. Huwag kang magpaharang kung ano man ang sabihin nila. Kasi pag nagtagumpay ka, papalakpak na lang naman sila eh. Pero pagka hindi ka nagtagumpay, at least sarili, sinubukan mo. Ang payo ko lang sa iba na gustong maging success, siguro wag gumastos muna sa umpisa. Kasi ang mga professional, sa huli gumagastos pagka maunlad mo. Para sa mga mga interested mag-open ng mga business, kahit iba't ibang business, tutukan nyo, never give up, focus lang. Regarding kung paano maging successful, hindi ko kasi sir masabi kung successful na ba. Kasi sir, ang success kasi napakalawak ng salitang successful. Napakalaki ng definition niyan. Ang paniniwala namin, simula dati nung nag-umpisa kami mag-business mag-asawa, nung kumikita kami ng pera, hindi kagad kami nag-splurge ng gastos. Gumastos kami nung huli na, nung alam na naming masusustain namin na yung mga wants namin. Hindi kasi needs pagka sa umpisa kasi needs ang mga pagkakagastusan mo. Pero nung tumagal na, ang ini-spend na namin is mga wants na. Hindi kami nung porket kumita ka ngayon ng kunyari, for example, kumita ka ngayon ng 5,000. Ay, bukas na bukas, bibili ako ng ganito. Hindi po. Talagang years ang
tiniis namin ang pagtitipid namin para lang mabili yung wants namin. Iniimbitahan ko po kayo na subukan at tikman ang aming ramen dito sa Ikura Ramen, located at 102 Rojas Street, Tondo, Manila. Ang sarap ng street style ramen dito sa Tondo. At ito ang aming Sarap Boss business story. Hello po, tour po namin kayo dito po sa aming bagong branch, dito po sa Muelle Hangout District. Natagpuan po ito sa ilalim po ng bridge ng Binondo, papunta po ng Intramuros. Para sa mga first-timer po na magbibisit sa Ikura Ramen, try nyo po ang aming Tantan Men na spicy ramen and also po yung miso ramen po namin and black garlic tonkotsu ramen. Sa amin naman pong rice meal, try nyo po ang aming chicken karaage na tumatapat sa mga mamahaling Japanese restaurant.